So, pag na-install na, pag titignan niyo yung application nyo, magkakaroon kayo ng isa ron, Visual Fox Pro 9.0. Double click nyo lang yan, bibigyan niya sa'yo yung interface ng ating Visual Fox Pro. Ganyan na itsura niya. Okay? Ang laki ng diferensya saan? Sa D-Base 3 Plus. Diba? So, andito yung command prompt natin. Ito. Pwede nyo i-drag yan kung saan nyo gustong dalhin. Lahat ng commands, dito nyo gagawin. Ito, dito. Ito yung mga pull-down menu available sa Visual Fox Pro. Dami yan. At ito yung mga shortcut keys. So, ito yung ating command window. Okay? Question? So far? Wala? Wala so far. Hello, Mike Pence. So, Sir, ganyan lang yung size ng command. Hindi na pwedeng palakihin yan. Pwede mong palakihin. Idadrag mo lang yung kanya ngayon. Okay, sir. Alam Hindi ko, yan, ganyan ha? yung... Okay. Gusto mo, malaking malaki. Hindi malaki. Problema, yung nawawala yung display mo rito. Patabo na ng command. Okay, so ang difference niyan doon sa D-Base, yung command doon sa D-Base naka-dot prompt, no? Ito hindi na. Okay. So, ang unang gagawin nyo is kailangan nyo iset muna yung default. Yung directory. Default ng directory. Kasi karamihan na nagiging problem ng iba, hindi nila makita yung program nila. Kasi nakahalo din sa folder ng Visual Fox Pro. So, iset nyo muna yung default directory nyo. Kayo lang. No? Para lahat ng gagawin nyo, doon masasave. Okay? So, halimbawa, meron akong default, meron akong directory sa drive C, meron akong directory DMS 222. So, pag binuksan ko yan, walang laman yan. No? So, gusto ko, gagawin ko, na program, saka databases, dito may store. Dito masisave sa aking default directory na DMS 222. Nasa drive C yun. So, ang question dyan, sabihin muna natin to. Paano ko i-default yung directory ngayon? So, kung familiar kayo dito sa setdefa, alam niyo setdefa, ginamit natin yan sa D-Base, no? Hindi nyo lang masyadong binigyan ng pansin. Ibig sabihin nito, setdefa, meaning set default to, kung saan folder at drive mo isi-save lahat ng files mo na ginawa mo doon sa Visual Fox Pro. So sabi natin, gusto kong i-save yan sa folder na DMS222 na nasa drive C. So ang default ko is set defa2 or set default to C colon backslash DMS space 322. Enter. Valid path. Bakit? Bakit? Mga kapatid, because of this space. Okay? So meaning, hindi ka pwedeng mag-default na merong space ang pangalan ng folder mo. So, i-rename yung folder ko, no? DNS222. Yan na. Yan. Napalitan ko na siya. DNS222. So, tatanggalin ko. Enter ako. Okay na. So, naka-default na dito sa folder na to yung lahat ng yung ating Visual Fox Pro. So, lahat ng isi-save ko dito mapupunta. So, mamaya titignan natin kung magkakaroon ng laman. So, huwag niyo kakalimutan gawin lagi ito. Every time na magra-run kayo ng Visual Fox Pro. Para ma-organize yung files nyo. No? Para sa submission, isang folder na lang siya submit nyo. Andun na lahat. Okay? Question? Hello, Mike Tess. Where are you people? Any question?
Wala naman, Wala ano? sir. So, wala. Okay, so, naka-default na tayo. Pwede ako mag-command ng clear dyan. Kaso nga lang, walang nangyari. So, yung clear na yan, i-isip yan para sa command window. Dito yan, sa ating screen na malaki. No? Yung clear na yan. Okay. So, anong una nating i-reconstruct? Ano yung unang-una yung i-reconstruct? Reconstruct nyo yung inyong databases. Di ba marami kayong databases? Di ba? Uy, hello Mike Test. Yung previous program nyo, may mga databases kayo ron, di ba? Yes sir. No. Ha? Wala na sila. Hello. Yung mga databases kayo ron. So, i-reconstruct nyo yun. No? Ngayon, yung database, yung .dbf ng DBase is compatible doon sa Visual Fox Pro. Kaya kung meron kang idadagdag doon sa database nyo, i-edit yung database nyo, pwede nyo i-edit using Visual Fox Pro. Okay? Gets? No gets. Gets, no gets. Gets Nuggets, po. nuggets, chicken. Chicken nuggets. Okay. So, let's say, meron na akong gawang database. Anong database yung gawa ko? Let's say, di ba meron tayong student profile, database. Tama? Hello. Di ba meron? Yung previous lecture natin, meron tayong StudPro database. No? Tama ba? So, i-open ko yun. So, kailangan ilalagay ko muna yun sa aking default directory. So, yung default directory ko, ito, no? Nilagyan ko studpro.dbl. Yan yung database na create natin during our DBase 3 Plus lecture. So, pag nag-directory ako ngayon dito sa aking command, makikita ko siya ngayon. studpro.dbl. Zero records. Paano ko sisilipin yung laman yan? Paano ko babaguhin yung laman? Paano ko sisilipin yung instruction ng studpro.dbl? So, the same instruction, kailangan i-open mo muna i-active mo muna yung database mo. So, paano tayo mag-activate ng database? Use studpro and then enter. So, ano nangyari sa baba? Nakita niyo nagkaroon ng laman, no? Kanina walang laman yan. So, ibig sabihin, active sa atin, studpro.dbl na nandoon sa folder na DMS222 na nasa drive C. Nandun nasa baba. Okay? So, pwede ko na ngayon bisitahin yung laman. So, ang gagawin ko lang dyan is yung command na display structure. Tandaan niyo itong command na to. Para saan itong display structure? Para makita ko yung laman ng structure ng ating database. Pwede kong ilagay, pwede kong baguhin yung structure. So, modi is true. Enter. So, dito, mapapansin nyo, ibang-iba yung itsura ng modify structure ng Visual Fox Pro compared dun sa database. Diba? Tama. Tama ba? Hello? Hello, Yes, Montes. sir. Tama, no? So, pero, nababasa niya pa rin yung database ng DBase.
So, pwede nyo isang baguhin dyan. Student number, course, ethnic, last name, middle initial. Pwede nyo pang dagdagan. I-click nyo lang yung mouse nyo dito, magdadagdagan na siya. No? Type. So, marami na siyang type ngayon. Sa database, ilan lang yung type niya. Character, numeric, date, ano pa. Sa database, memo, apat. No, dito ang dami. Character, okay, binary, currency, date, time, so on and so forth. So, depende nga sa niya kung anong gusto nito. So, naka-character sila lahat. Yung with, 50-15. Middle initial, tatlo. So, yan lang ang ginawa ko. So, yan lang yung laman ng database. Okay? So, kung wala kang binago, o may binago kayo, ang gagawin nyo lang lagi, okay. So, yan yung itsura ng database. Question. So far. Wala po, sir. Ha? Wala? Wala ba? So, wala. Sige, wala pala. Sabi niyo. Okay. Ngayon, mag-create tayo ng simple program para makita yung difference ng kung paano mag-create ng program. So, nag-insert ako ng another file doon sa ating folder. Pag nag-directory ka, ilan ang laman ng folder natin? Isa, no? StudPro. Pero pag nag-directory .prg ako, meron akong isang program file doon. Pangalan ko. So, silipin natin. Modicom. Ganun pa rin. Pag bukas, Modicom. Modify command. Tapos, yung pangalan ng PRG. Profile. So, para maniwala kayo, ito yung folder natin. Yung DNS. May dalawa na akong file. No? Profile.prg tsaka studpro.db. Okay? So, susilipin lang natin yung laman ng profile.prg. Ayan. This is the content no? ng profile.prg. Diba? Ang saya. Ang saya-saya. No? So, gagawin natin, isa-isahin natin. Explain ko sa inyo kung paano nangyari. So, mag-create ako ng another program. So, sabihin natin, paano mag-create ng another program? Rotate ko lang ulit, Modicom, plus yung pangalan ng program mo. Kung anong gusto mong pangalan. Sabihin natin, ano ba maganda? Data entry ng profile. No? Sana maganda yung pangalan. New profile. New pro. Pwede ba yun? Okay ba sa inyo yan? So anyway, pangalan lang yan. Sakto yung anong gusto niyong ipangalan. So gagawin yung program. Ngayon, so papangalanan ko sa new pro. I-recreate ko etong profile.prg. No? Bago natin i-run. Para may kung ano ibig sabihin naman. So mag-new pro tayo. New pro. Okay. Ang kagandahan dito, sa VisualPax Pro is pwede kang mag-copy ng codes from one PRG to another. Ginawa ba natin sa DBS yun? Hello? Mic test. Ginawa ba natin sa database? Yung ginawa natin yung hindi nyo lang masyadong pinansin. No? Kunyari, ito yung aking program 1, profile PRG. Ito yung aking gagawin program. So gusto kong copyhin itong portion na ito. Yung gagawin ko lang dyan, isa-select ko lang yun. Right click, copy. So pupunta ako dito, right click, paste. Di ba, madali. So dalawa sila naka-open sabay. Pwedeng tatlo yan, pwedeng apat. No? Yung ilang gusto nyo. So kunin muna natin, ito pala yung etong ganitong structure, yung kulay green, may asterisk. Sinasabi niyan, comment kasi ito. No?
remarks. Sinasabi niya kung para saan yung program. Kung profile.prd. Sabi dito, adding new subject program. Okay? Parang hindi yan yung profile, pangalan ng, parang hindi yan yung ginagawa ng program. Pero ang gusto ko lang ipaalam dyan is that, ang ibig sabihin nitong command na to is, ang tawag dyan comment. Pwede kayo maglagay ng comment kahit sa portion ng program as long as na ang start niya na yung asterisk. Pag in-asterisk niya, magiging green yun. Ibig sabihin nun, comment yun. So, gawin natin copying yan. No? Unahin ko na muna. Kukopyahin ko yan. So, select ko lang ang mouse. Tapos right-click copy. Alam niyo yan, di ba? Pambansang command yun, eh, no? No? Control C. Tapos sa akin isang file. Control B. Di ba? Nakakopy na. Nakopy ko na ba? Gagawa ka ng bagong comment dito. Sabihin natin, sample screen. Yan. Okay? So, kopya ko na siya. Pero eto gagawin niyo. Paliitin mo na lang. Para hindi kayo ma-focus doon. So, ito. Ano ibig sabihin nito? Etong bago sa inyo. No? Ang maganda kasi dito sa visual factor. Di ba sa DBase na uubusan kayo ng screen? Hello, naging problema niyo yun eh. Hindi kasya sa screen yung Yes, dami sir. ng entry nyo. Tama? Kasi limited lang tayo. 80 by 24. Yun lang. No? Pag naubos mo yung 80 by 24 sa DBase, dapat mag-clear ka ng screen, tapos mag-create ka ng coordinate mo kung saan yung panibagong screen. Gets niya? So dito sa Visual Factor, no, pwede nating solusyonan yun. Gagawin nyo lang, mag-create ako ng maraming window. No? One for every screen. One for every interface. So, paano gumagana tong window na ito? So, ito yung bagong command natin. Define window. No? So, yung define window, ibig sabihin, no, mag-create ka ng another window. Ito is a window. Window yan ng source code mo. Ngayon, yung source code mo, may instruction doon ng define window. Yung naka-blue, yan yung Visual Factor command. Hindi niya pwedeng palitan ng spelling yan. Hindi niya rin pwedeng ibahin yung structure niyan. Ang pwede niyo lang palitan dyan, yung kulay black. So, okay? Yan, user define yan, black. Wala. Yan, user define yan. Pero yung blue as is yan. Hindi niya pwedeng galawin. Yung font, hindi niya pwedeng yung fonts. Yung float, hindi niya pwedeng yung floats. Yung close, hindi niya pwedeng gawing closes. O kaya close na may D. As is yan. Yan talaga yung command ng Visual Factor. So, pag-usapan natin kung paano gumagana ito. Paano nga ba siya gumagana? So, yung unang line, define window, ibig sabihin, mag-create ka ng another window na ang pangalan ay new. Okay? Ito yung mga attributes niyan. Define window, new. Ano pangalan ng window ko? New. Anong attributes ko? Yung at is yung location niya pag in-execute dito sa screen na to. Anong location niya? 00. Row 0, colon 0. Ibig sabihin, banda dito yan sa dulo. Yun yung 00. Yung size, gano'ng kalaki yung window niya? Yung size ng window mo. So, meron siyang 15. Ano yung 15? 15 rows, 150 columns.
Imagine ninyo kung gaano kalaki yun. Compare nyo sa details na 80 column lang, no? Ito, pwede siyang mag-create ng window na merong 150 columns at merong 15 rows. Yun yung size. Yung font, yung default font ng window na yun, no? Usually Sanskrit yan. 8. Float. Ano yung float? Para saan yung float? Para sa McDo. Ano? May float doon. Sarap yun. Hello. Gising pa ba kayo? Gising pa kayo. Hello, Mike. Mukhang tinulugan niyo na ako. Gising pa, sir. Akala ko tulog na kayo. Murphy, gising ka pa? Nababawasan tayo. Sir, yes, sir. Okay, so, yung float, pag nilagyan mo ng float yung attribute ng window mo, ibig sabihin, kung ito yung window mo, pwede mo siyang i-move. Na? Kahit saang part ng screen. Yun yung float. Yung close, another attribute ng window yan, pag nilagyan mo niyang close, makikita mo itong tatlong to, yung X. Magkakaroon siya ng ganun, X. Minimize, makikita mo yung button na yan. Color RGB. Ibig sabihin nito yung background color. So, 000, 100, 168, 255. Makikita nyo anong kulay yan later. Title. So, title, new profile entry ang nilagay ko. Saan ko makikita yung title? Dito yun. Dito sa ibabaw. Tapos, ano to? Move window new center. Pag nilagay mo to, ibig sabihin nun, mababypass yung at location mo. Kasi ang gagawin niya, pag kinol mo tong window na to, saan niya ilalagay? Sa center. Saang center? Yung center ng screen. Ito yung pinaka-screen natin. Yung center. Pag kinol mo to, pag nilagyan mo ng move window, so ang structure ng move window, yung pangalan ng window, tapos center. Gigitna mo. Yung specific window, kasi pwede ko mag-open ng maraming window sa program nyo, sabay-sabay, no? So, isa pa lang itong ginawa natin. So, paano ko ngayon i-execute to? So, paano ko siya i-execute? Siyempre, sasave nyo muna. So, paano nyo i-save? Tignan nyo ito, new pro. Okay? Yung folder natin na DNS, ayun, profile, new pro. Nagkaroon na, tatlo na, no? Kasi gumawa na ako ng isa. Sana nakasave sa DNS. Kaya huwag niya kakalimutan yung set default. Ayun. Okay. So, paano natin i-execute? So, save ko muna. Pwede ko i-click lang to, save, o yung control, W, to save, or pwede ko rito sa file, tapos save. Pwede yung palitan ng pangalan, pwede rin. Save as. Okay? Pwede mo i-print. No? Sa documentation, gagamitin niyo to kasi ipiprint niyo yung code. So, save ko ba? Save natin. Control S. Yun. So, nakasave mo siya. Paano natin i-execute? Kita niyo to? Yung exclamation point. Pag i-click ko yan, mag-i-execute siya. Anong i-execute niya? Yung active PRG mo. Kung anong ginagawa mong PRG. So, try natin. Click. O, di ba? Nag-execute ba? Ano nakita niyo? Nung kinlik ko? Hello. Mic test. Raymar, ano nakita mo sa screen nung kinlik ko yung run? Yung exclamation point. Wala? Wala lang nasagot? May lumabas na left button, sir. May lumabas na left button. Nung pinal ko, may lumabas, no?
Pero itong kinlik ko, parang walang nangyari, no? Nag-blink lang yung ano, nag-blink lang yung command eh. Tama? Kasi, Yes, sir. actually, nag-run siya. Ang problema niya lang dito, kasi itong instructong command na to, ano lang to, nag-define lang tayo ng window. Hindi pa natin actually kinocall yung dinefine nating window. So, meron tayong window na kinwik, ang pangalan new. So, ang structure niya, define window, tapos yung pangalan ng window. Baka naman lahat ng program niyo makita ko, define window new. No? Palitan niyo naman to para hindi halatang copy-paste. Okay? So, ang structure, define window new, and then semicolon. Semicolon ba to? Yes, no? Tapos, laging ganyan. At, saang location, anong size, yung font, always ended with semicolon. Float, close, minimize, system, color, anong kulay ng screen, title, new profile entry, tapos move window, new center. Optional to. No? Optional to. Kung lalagay niyo yan, mababypass tong location na, tong command na to. Pero dapat nandoon din yun para magalaw niyo kung saan window. Ngayon, ang question dyan, paano natin i-call yung window? Diba? So, paano natin i-call yung window? Paano natin i-run yung window? Ito yung program natin. Yung program natin, nag-define tayo ng window. Diba? Ngayon, paano natin tatawagin yung window nyo doon sa program natin? Para pag nag-click tayo ng run, makita natin yung itsura ng window. Kasi wala tayo nakikita eh. Diba? So, ang command niyan is activate. Kung gusto nyo i-call, activate window. Tapos yung pangalan ng window, nung dinefine nyo. So, anong pangalan ng window natin? New. New. So, activate window new. Pag in-execute ko ngayon yan, sasave mo na siyempre, nagbago eh. So, ito na. Ito yung itsura ng window nyo. Nagagalaw ko yung window nyo kasi meron akong float. Okay? Pwede ko siyang i-minimize kasi meron doong minimize. Pwede ko siyang i-close kasi meron akong close. Anong title ng window ko? New profile entry. Ayun, nakita niyo doon. New profile entry. Anong kulay? Blue. Color combination, yung blue siya, no? So, ang numeric value ng blue, 00168255. That is, ang red mo, dapat 100. RGB yan eh. Red, green, tsaka, ano? Blue. Blue. So, ang red ko 100, ang green ko 168, at ang blue ko 255. So, ganito itsura. Navy blue. Okay? Ngayon, pwede ko siya i-close. I-close ko, naka-close na. Nakita niyo itong at 00, saka Yes, sir. itong move window new. Pag in-execute ko siya, saan nag-appear yung ano ko, window ko? Sa center. Center. Bakit nasa center yan? Kasi meron ako ditong move window new center. So, nawala ito. Ngayon, kung aalisin ko to, pwede ko siyang alisin. Nakalagyan ko lang siya ng asterisk para ma-define siya as remark. Ang gaganang location ng window mo, ito. Try natin. So, i-run ko. And then, isi-save ko. Asan ang window ko? Nandoon. Okay? So, it's up to you kung paano nyo i-implement yan. So, balik ko na. Pwede ba ang gumawa ng maraming window? Yes, pwede akong gumawa ng maraming window. So, let's try to create another window. No? So, dito tayo. So, skip yung screen. Gagawin ko, kukopyahin ko lang to kung gusto ko. The same size. Ayan. Pero, palitan ko ulit pangalan.
So, kanyari sabihin natin itong new 2. Isa new. Ito naman new 2. No? So, at location 0, 0. Ang size niya, kanyari, gawin natin 25 ang row. So, the same, ayoko ng float. Gusto ko hindi siya nadadrag. So, anong gagawin ko rito? Di-delete nyo? Hindi, no? I-reverse yung command. Ang command dyan, para hindi mag-float, no float. Okay? Pag no float, ano lang yun? Murphy, ano lang yun pag no float? Tinulugan na tayo. No? Okay? So, pag no float, ibig sabihin, hindi niya pwede igalaw yung window niyo. So, isa floating, isa no float. Ayaw ko rin ipa-close. So, di mag-no close ako. Siyempre, dito, no-minimize din. So, palitan ko yung kulay, adjust ko to, no? Sabihin ko, gawin natin 200. Okay. Tapos, palitan ko yung title. Sabihin natin, gawin natin to edit profile. Ayan na. Tapos, hindi ko siya i-move. Yun. Ngayon, ang gagawin ko, dito, i-call ko yung dalawang window sabay. Pwede yun, no? So, pwede kong i-call yung dalawang window sabay. Activate window new, and then another activate command. Activate, sabihin natin, siyempre, ganun pa rin. Window, ano to? New 2. Ha? Sa pag-niran natin, tignan nyo ano nangyari. Oh. Diba? Ito yung aking edit profile entry. At hindi ko siya magalaw. Walang move lahat. Kasi inalis natin yung float, minimize, maximize. Pero ito, meron. Pwede kong galawin. Pwede kong minimize, maximize, saka X. No? Pero ito, hindi ko ito maka-close. Kasi ayaw ko mag-close. Okay? Gusto ko ang control ng close dito sa sa program. So, kaya paano ko i-close to? Pwede ako dito pumunta sa command. Deactivate window new 2. Ha? Pag may question kayo, magtanong lang ha. May right med tayo dyan. Ha? Huwag mahihiyang magtanong. So, nag-gets nyo na yung functionality ng define window. Okay? Ngayon, dito. Sige, dito tayo. Pwede kong i-deactivate yung window sa program. Kunyari, activate window new. Tapos, lalagyan natin dito. Lagyan lang natin ang post. Command na post. Yan. Yan. Sabihin natin post. Kasi ito, lagyan natin ang post. Kaya read. Pwede rin read. So, lagyan natin dito ng read. Read X. Ito, lagyan din natin ng read X. Ito naman ganito ang post. Para makita yung difference. So, wala tayong X. So, natin kukunin yung X. So, mag-define ako ng X. So, X is equal to, let's say, 0. Numeric value. Okay. So, pag nag-read ako ng X, ang gagawin ko, mag-deactivate yung deactivate window new. Tapos, mag-activate yung window new. Pag hindi magpo-post siya, no? So, ang next instruction, deactivate window new 2.
Tignan natin magiging takbo ng program natin. Ito na yung program natin. Yung sa taas, definition lang ng window yun. So, pag nirun ko, yan. Command, trace, error. So, ibig sabihin may mali sa command ko. Saan? Kung ano yung naka-highlight, yun ang mali mo. Okay? So, ganun mag-debug ng Visual Fox Pro program. Okay? So, anong mali ko dyan? Command contains unrecognized keyword. Meaning, walang with X na instruction si Visual Fox Pro. Okay? Read lang. Now, walang read na visual instruction si Visual Fox Pro. So, ano bang ibig ko sabihin dito? Get X tapos read. Tandaan niyo ta, get ka ng variable content tapos may read ka para mag-post. So, ganyan. So, ilan ulit natin. Run. Ayan, wala nang error. Pa rin, no? Get X. Bakit ganon? Ayaw nyo ng get. So, anong mali dito sa command na to? Hello? Hello? Kasi wala kang lugar. Wala kang lugar kung saan ka mag-get. Diba, ang structure ng get is at row colon get. Tama? Eh, nag-get X lang ako. Walang lugar. Saan part ng screen ako mag-get? No? So, ngayon, kung di-define ka ng part ng screen, anong screen coordinate mo? Gagamitin yung screen coordinate ng new. So, ano ba screen coordinate ng new? Screen coordinate ng new is 15 rows, 150 column. Okay? So, ibig sabihin, pwede akong gumamit from 1, no? From 1, row 1, colon 1, hanggang row 15, colon 150. Pwede kong gamitin yun. Ganun kalaki yung screen ko. Okay, so at 1, yan, pwede na yan. 1, get X, tapos read. Okay? Pansinin niya, tingnan niyo. Ano na ilalagay dito? Pansinin niyo. Yan. Ano nangyari? Dun sa sa syntax. Nagkaroon ng alisin ko yung nilagdag ko. Ano itsura niyan? Kikita niyo ba? Ayan. Di ba? Yan yung syntax ko eh. Maglalagay ako ng kakaibang yun. Naglagay ako ng isa pang kamo. Kung ano nangyari. Hello? Obserbahan niyo ba? Nagka-line, sir. Nagka-line. No? Nagka-underline. So, pag nagkaroon ng underline yan, ibig sabihin niya mali yung command nyo. Yun tatandaan nyo. No? So, dyan pa lang nakikita nyo na. Pag may underline, there is something wrong doon sa command nyo. Baka yung structure, o kaya baka variable. So, makikita nyo na agad na maling ginagawa nyo. Pero pag inalis ko yun, nawala yung underline, ibig sabihin tama ito. So, run natin. Yan. So, wala nang error. Nag-execute na yung at 1, get X. Andun yung get X. No? So, lalagay ako ngayon. Kunyari, lagyan ako ng 0. Pag in-enter ko yun, ano nangyari? Nag-close yung window new. At nagbukas yung window new 2. Ayun, yung violet, no? Ano recognize lang yung command na post. Mali yung command na post. Okay? So, paano ibig sabihin yun? So pwede kaya ito? Please
enter to exit. Ganyan, pwede kaya yan. Hindi pa rin. May underline. O, pwede bang mag-implement na lang ako ng read? Pwede rin. O kaya, pwede ako maglagay ng at 1-1. Okay, mali. Sorry. Dito. Pwede ako maglagay ng delete ba ako? Wala. At 1-1 say. Ibig sabihin ito. Please enter to close the window. Yan. Pwede yan. Tapos read. So, try natin. So, tignan nyo itong coordinator. Anong lugar to? 1-1. So, anong lugar to? 1-1. 1-1. Magpapatong ba yan? Parang mawawala ata yung una mong in-execute, sir. So, hindi siya magpapatong kasi yung 1-1 na to, ang gagamitin niya, yung 1-1 ng window nyo. Yung 1-1 na to, ang gagamitin niya, yung 1-1 ng window nyo 2. Ibig sabihin, magka-separate lugar sila, magka-separate window sila. So, let's say, wag nating i-close yung window, yan. Yung window nyo. No? Dito ka na lang i-close yung window nyo. Ito, ay nawala. Paano mag-undo? Control Z. No? Nagkamali ako, na-delete ko eh. So, para may balik, Control Z. Kasi ito pa maganda rito. Nangyari gusto ko huwag ko ilagay dyan. Gusto ko ilagay dito. Gusto ko ito ilagay dito sa part nito. Dito ko ilalagay. So, ano gagawin niyo? Paano ko ilalagay ito rito? Copy-paste, sir. Copy-paste. Pwede yun, no? Pag kinopy-paste ko yan, dalawa na yung command kong ganito. Isa rito at isa rito. Didelete mo lang sa taas. Pwede rin yun. Pero, pwede ko siyang i-select, i-drag ko pababa. Kita yan? Yes, sir. Na? So, mas madaling Move lang, sir. i-select mo lang, i-drag mo. Hindi lang isang line. Gusto itong buong line na to. Pwede ko dali nga kahit saan ako gusto doon. Diba? Kaya kanyari ito, hindi to dapat nandito, dapat nandito to. Yan. Okay? At dapat nauuna yung, nauuna siya sa, ayun, yung itsura. Yan. So, itong Pag ganyan, sir, di ba magpapatong yan, sir? tignan natin. Teka lang, wait. So, itong program natin, no, pinaglalaroan ng ating window muna. Dito tayo naglalagay. Una, i-activate yung window new. Tapos, teka, i-close muna natin itong window na ito. I-activate window new 2. Una, ibubuksan yung window new. Hihingi ako ng value ng X. Pagka-enter ko, bubuksan ko yung window new 2. Hindi ko close yung window new. Bubuksan ko yung window new 2. No? Tapos, magpa-prompt akong please enter, please. Bisaya ba tayo? Please enter to close window. Read. Pag enter ko, magko-close yung dalawang window sabay. So, ganyan mangyayari. So, try na execute. Run. Yes. Ayun. So, pansinin nyo, hindi pa naka-open yung window number 2 nyo. Kasi nandito pa lang ako sa ito pa lang yung ina-execute natin, yung getX. Na? Kaya hindi pa naka-open Yes, sir. yung window 2 nyo. Kaya pag naglagay ako ng value ng X, kunyari 9, at in-enter ko yan, dapat mag-open yung window new, number 2. So, in-enter ko. Ayun. So, window nyo, number 2. Nakalagay doon, please enter to close window. Pag in-enter ko yan, dapat mag-close yung dalawang window. Enter. So, nag-close yung dalawang window. So, meaning, pwede ka magkaroon ng maraming windows sa isang program mo. Kung puno na, pwede kang mag-page 1, page 2, page 3, page 4, gano'n. Didipine mo lang yung window.
At pag na-define mo yung window, define mo na siya, no? Kahit saang part ng program mo gamitin, pwede siya. Hindi lang isang beses yung pwedeng gamitin. Pwede yung paulit-ulitin, no? Kunyari, pagka-enter ko, magko-close yung dalawang window. Pero gusto ko may iwan yung window nyo. Hindi magko-close yung window nyo. Diba? So, pwede kong ikot ulit dito yung window nyo, activate window nyo. Ito, pwede kong i-copy yan, papunta rito. Kaya pag niran ko yan, ayan, enter. Press enter, magko-close yung dalawa. Eh, may isa pa akong command na activate window nyo. Andun ulit siya. Diba? Question? So far, wala. Yes, sir. Wala. So, burahin na natin ito. Ang gagawin natin ngayon is, pa-flood natin yung window natin. Meron na ako rito. Ayan, gaya nyo. Nakopyahin ko lang to. Pinakopya ko para hindi na ako mag-type, ha? So, Control-C. Tapos, pupunta ako rito. No? Hindi, copy natin. Wala rito hanggang dito. Control-C. Pupunta ako rito. Control-V. Ayan. Para saan tong portion na to? This portion. Label, sir. Label. Tama nga, label. No? So, pag in-execute ko yan, tanggalin ko muna tong isang window lang i-define ko. Pag in-execute ko yan, ganyan itsura niya. Okay? Okay, sir. Okay. Okay, so, question ba doon? Wala. Bakit na ganito itsura niya? Kasi, dito, pwede ka na mag-define ng sizes ng ano mo. Ng font. Ng font. 14 kasi yun. Ginamit ko 14. Pwede mong iba-ibahin yan. Kunyari, gusto ko gawin lang yung 11. So, papalitan ko lang to 11. Hindi lahat yan gagawin kong 11. Tama? Yes, sir. Kaya gusto ko gawin. So, yung 14, gagawin kong 11. So, lahat ng 14 na yan, gagawin kong 11. No? Isa-isahin mo yan. Pero may technique. Gagawin ko lang dyan, para mapalitan niya ng sabay-sabay, pupunta ako dito sa format, hindi. Tools, hindi. Edit. Nakita niyo itong replace? Yes, sir. So, pag kinlik yung replace, kunyari gusto kong palitan si 14, so Control-C, lagay ko lang dyan 14. Replace with 11. Pag kinlik yung replace all, lahat ng 14, mapapalitan ng 11. Replace all. So, naging 11 na siya. Ayun na. So, pag in-execute ko siya, maliit na siya. Maganda na siyang tignan. No? Saan ko kinuha to? Doon sa database natin. Di ba may database tayo? Yes, sir. Dito. Dito ko kinuha yan. Dito sa StudPro. Yan ang laman yan ng StudPro. No? Kung titignan natin yung structure ng StudPro, modis true, ayun yun. May course ba? May course. Ayun, no? Nandun lahat yan. Student number, studno, full name, walang address. So, kulang tayo. So, itama natin. No? So, hihingi siya ng student number, tapos hihingi siya ng full name. So, full name to, first name, last name, tapos middle. Kulang tayo ng contact. So, lalagay ako ng contact. At saka, anong kulang ko? Contact lang ba? So, paano ako mag-insert ng contact? Yes, sir. So,
Cancel muna tayo. Dito muna tayo. So, hingi tayo ng first name. First name. Kasi hingi tayo ng last name. So, kulang ako ng last name. So, copyin ko lang to. Galing ko rito. No? Palitan ko pa yung last name. So, just one. This is 5. This will become 7. This will become 9. This is 11. This is 13. Na. So, kulang pa tayo ng this true. So, of course, with the initial, kulang naman tayo ng address sa structure. So, dito, mag-insert ako. ADDRESS. So, character siya. Ganong kalaki. Ganong karami. 50, sir. 50. Okay. Yes. So, sakto na. Pag in-execute ko to, ayun na. Itsura niya. So, student number, first name, last name, address, contact number, please. Pwede nyo ba palitan yung kulay ng font? Pwede, no? Gagawin nyo lang, dito, di ba ito yung font natin? Isog ko lang ha, para hindi kayo malito. So, kanyari, gusto ko yung student number, palitan ko ng, lagyan ko ng kulay, kasi black by default yan. Pag meron niya, black yan. Black yan by default. So, gagawin ko, papalitan ko ng, lagyan kong kulay. So, mag-insert ako rito ng color. Color. Ito, copyahin ko na lang to. Copyahin ko to. No? Control C. Lagay ko rito. Control V. Pero hindi kasama yung foreground. RGB lang. Color RGB. Tapos, irarang ko. Pag nilan ko, yes. Di ba nawala? Nawala ba? Hindi siya actually nawala. Yes, sir. Kasi kakulay. Kasi wag na parehong kulay yung dalawa eh. No? Ang Kaparas problem ng niya, kulay, sir. ang magiging problema nyo is saan kayo kukuha ng color combination? Huhulaan nyo ba? Walaan, sir. Hindi. Gamitin nyo yung paintbrush ng window. May paintbrush ba kayo? Paint. Ayan, tatatang paint na to. Sa window may paintbrush eh. Ayan kunyari, gusto kong kulay ay edit color. Kulay ko, kunyari, green. Yan. Anong RGB ko? 02550. Ayun. Kung gusto ko ganitong kulay, green na green, 01210. So, ang lalagay ko dito, 0, tapos dito, 121, at ito, 0. Okay? Pwedeng 0 lang, no? So, pag niran ko ngayon yan, so, naging green siya. Ayun. Nakita niya? Yes, sir. Hindi masyado kasi kumukontra sa background color. So, it's up to you. Anong gusto niyong gamitin kulay, no? So, ibig sabihin, pwede niyong palitan yung kulay, pwede niyong palitan yung font, pwede niyong lakihan yung font size. So, yung font, saan naman kukuha ng font? Sa sir? Microsoft. Sa Microsoft. Open niyo yung Microsoft Word, may mga pangalan doon ng fonts, i-copy nyo, tapos ilagay nyo rito. Okay? So, doon yun. So, madidesign, may gagawin, pwede nyo na ngayon gawing maganda yung screen nyo. Nuggets? Chicon. Yes, sir. Okay na. Question? Wala. Any question? Nag-entry lang. Gumagawa tayo ng new profile entry. Kaya yun yung pangalan ng window.
New profile entry. May tanong ba? Ala. Wala, sir. Ala. So, duktungan natin. So, kunin ko to. Lagay ko lang dito. O, alam niyo ba kung para saan to? Para sa value ng get, sir. So, this is ang portion. Ito, ang tawag natin dito, variable declaration. Tama? Variable declaration. Ibig sabihin, kailangan natin mag-declare ng variable in every data requirements na hihingin natin. No? Kaya kung titignan natin yung structure, ayan no, studno, so meron tayong studno, 15, naka-0 siya, mali yun. Kasi dito, dinefine natin as character, pero dito, dinefine natin as numeric. So, itatama nyo ngayon yun. Ha? So, mali yun. Dapat ano to? Space 15. O kaya, kung gusto nyo numeric yung student number, gawin nyo tong numeric. Asan ang numeric dyan? Ayun. Numeric. No? Ayun ang with. 15. Ang with. Name. May name ba tayo? Wala. Pero meron tayong F-name. Okay? So sa safety yung binago. Di-display ko muna yung structure. Yan, no? Para magalaw natin. So, studno, meron na tayo. Naka-numeric. Teka, hindi ko na-save. Course, character siya, no? Ilan ang width ng course? Character, 15. Ayun. So, maglagay tayo dito ng course. So, after ng studno, maglagay tayo ng X course equals space 15. Tapos, F-name. Ang F-name natin, yung name na to, gawin natin F-name space 15 ulit. Bakit? Ayun yung width niya, 15. No? Tapos, address, ayun siya, no? Address is ilan? 50. So, tama ito. Kulang tayo ng L-name. So, copyin ko lang to. Control-C, lagay ko ron. Tapos gawin ko itong L. So, L-name na, no? Space 15. MI. Walang MI. Wala. Sa middle initial yon. So, ito na lang. XMI. Okay? Space, ilan? 3. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dati kailangan ito. Alisin mo nito. So, exacto na tayo. Yung question para saan ito? Dineclare natin yung variable. Yung variable na to, dapat ito nakamatch dito sa laman ng database mo. Kasi ito yung lalagyan natin ng laman. Okay? Kasi wala pang laman ng database mo. Pag binrowse mo yan, walang laman ang database mo. So, ang ginagawa natin, gagawa tayo ng program na maglalagay ng laman sa database. So, that's data entry. So, ayan. So, nag-declare na ako ng variable. So, sa DBase, ang next step after variable declaration, hihingi ka na ng entry. Okay? Tama. Mga kapatid. Pakisagot. Tama ba? Hihingi ka na ng entry. Ito ang gamitin ko muna. Okay? So, hihingi ako ng entry. Ayun. So, mag-get muna ako rito. Get X student. Ngayon, babaguhin ko to, no? Gawin kong 11 to. So, paano? Edit. Replace.
14, palitan ko ng 11, replace all, ayun na. Uy, naiwan pang isa. Eh, bakit naiwan yung isa? Kasi andito yung cursor ko eh. So, hindi siya napalitan. Okay. 11 na siya. At 3, 4. 340. Ano to? 340. Dito, 33. So, ibig sabihin nito, column 3, row 3, column 40. Ito naman, row 5. 5 ba siya? Lagyan natin screen. Yan. Para ano, yan. Pwedeng lakihan. Pero pwede nyo rin liitan. Paano nyo liliitan? Yung screen. Yun, liliit siya. So, row 3, andoon yung stood now. Ayun yun. Tapos row 5, andun yung first name. So, row 5, dapat to F name. Tapos, yung row 7, andun yung last name. So, kulang pa ako ng isa. Control C. Enter. Control V. 7. Andito yung L name. Tapos, row 9. Dapat ang laman niyan ay row 9. Anong laman? Ng row 9, address. Wala tayong contact number. Hindi ko kailangan yun. At row 11 is the course. So, row 11 is the course. So, hindi X-con. X-course. Ito. X-course. So, dito. Okay? X-add, tama ba? So, X-add. Kulang po tayo ng middle initial. So, dito sa ating screen, wala tayong middle initial. So, maganda ilagay yan. Sa 7. Sige, ganyan lang. So, dito. So, ito magiging 9. Ito magiging 11. Ito magiging 13. So, this is MI. Middle initial. MI. Balipan. Ayun. Nasa 9.3. Ang laman ng 9.3 ko, nung 9 ko, so, kuha ako ng isa, dito. So, ang laman ng 940 ko is XMI. XMI. So, sa XMI, address. Nasa 11 ang address. So, yung address is nasa 11. At yung course is nasa 940. Mali. That is 13. Okay na. Tapos, syempre may read ka. Pag nilan natin to, ayan, hinihingi niya siya ng entry. Student number 1. Wala. Bakit pumunta sa MI? Ulitin nga natin. Iran ulit na. Run. 2. Enter. Ba't sa MI agad? So, get student number. Bakit nag-get MI agad?
Pagpunta agad dito sa MI. Di ba dapat student number mo? Sir, yung first name kasi walang X dun sa una niya. XF name dapat. Ito, no? So, mali kasi yung ginaget yung variable. Dapat may X. Okay? Linaw ng mata niyo, no? So, canceling muna natin. So, XF name. Tapos dito, XL name. Tapos XMI. XAdd. Xcourse. So, tama na. Try natin. Yes. Oh, 2. Yun. So, okay na. Joanna. Joanna Gentilia. X. Address. Pasay. Course. ACT. Okay na. So, tama na itong portion na yun. Pwede ba nating liitan ito? Pwede ba tayong magliit ng get? Pwede. Pwede, sir. Papalitan nyo lang to. So, itong font na to. Liliit yan. So, pwede yung gawin lahat ng gusto niya sa itsura ng email. Question? So far, wala na? Any question? Pagod na kayo? Nga, sir. Okay, so medyo mahaba na tayo. No? Napupuno na yung data ko. So, stop natin dito, pero sa part nyo, simulan nyo na i-convert yung inyong database program into Visual Facts Pro. Itsura. Okay? Na? So, wala nang tanong. So, kung wala na, i-close ko muna itong aking presentation. Tapos, i-close ko yung recording.